Bakit nga ba umatras ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa pakikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure? Para sagutin yan, kausapin natin ang abogado nila na si Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Tanghali, Attorney Samaniego. Magandang tanghali po, Ma'am Susan. Sabi po ng Office of the Ombudsman, misguided ang desisyon ng inyong kliyente na huwag na makipagtulungan sa ICI. Ano ba yung nagtulak sa kanila para umurong? Unang-una po, nire-respeto natin yung komento ng ombudsman, kung yan po yung paniniwala nila. Actually, ang nagtulak po sa kliyente namin para hindi na makikipag-cooperate sa ICI ay dahil po sa isang interview ng membro ng ICI na isang commissioner at dahil din po sa interview ng OIC or acting SOJ ng DOJ po. Ano po ba yung naging takbo ng interview na naging dahilan ng desisyon ng mag-asawa na huwag na makipagtulungan? Ang spouses Diskaya po ay willing na makipagtulungan. Subalit sa napanood at narinig ni Ma'am Sara Diskaya about sa isang commissioner na sila daw ay hindi sila ang pinaka-least guilty na witness ay hindi po katanggap-tanggap po sa kliyente namin yon. Ganun din po yung press con ng ating puting OIC ng Secretary of Justice, no, na with or without daw yung testimonya ng spouses Diskaya ay makakapag-file sila ng kaso laban sa mga opisyal na kasangkot sa anumanyang flood control projects po. Opo, Attorney, ano naman ho yung masasabi niyo sa pahayag ni Ombudsman Remulla na may mga pinoprotektahan daw ang inyong mga kliyente? Nire-respeto po natin yan kung yun po yung pananaw ng ating butihing Ombudsman Boyong Remulla. Sa tingin po namin, opinion niya yun. Nire-respeto po namin. Apo. At Attorney, sabi din ho ng DOJ at Ombudsman, selective at walang tell-all affidavit ang mga kliyente nyo. At sabi nyo rin ho dati, may malaking tao na hindi pa napapangalanan na nasa affidavit ng kliyente nyo. May kinalaman po ba itong malaking tao kung bakit hindi pa sinasabi ng kliyente nyo ang lahat? Actually, ma'am, doon sa sinasabi naming malaking kliyente, ay malaking taong kasabwat. Actually, nabanggit na po rin yan ng aming kliyente before the Senate Blue Ribbon Committee. Kaya lang mas specific po yung participation niya at yung pagtawag-tawag nila sa kliyente namin at that time at kung paano nila ipitin ang aming kliyente, no? At humihingi sila ng pera sa kanya. At the onset, ayaw niya talaga ng mga ganyan, ma'am. Dahil mapabala ang mga proyekto, napipilitan po si Mr. Diskaya na magbigay. No? So, kaugnay po dyan, supposed to be submit na namin yan sa ICI. Sinasabi namin affidavit kasi hiningi rin po ng ICI. Ang naging problema lang po ay mayroon po isang commissioner, ang membro ng isang ICI, na nagpa-interview po pending the investigation of this flood control anomalies. Para sa client, hindi po katanggap-tanggap sa kanila, bali nagdududa po sila kung ano ba to, independent commission ba to for infrastructure, para malaman natin ang katotohanan or ginagawa lang kaming witness at bandang huli sasampahan din pala ng kaso. Ano ba ho tingin ng mga kliyente nyo doon sa tinatakbo ng investigasyon ngayon? Nung una po maganda ang nangyari lang po hindi na gustuhan ng mga kliyente namin yung pagpapa-interview ng isang member po ng ICI. Sa lahat po ng pagdinig, Ma'am Susan, sa Senate, sa Congress, sa DOJ, sa ICI, dumadalo ho kami parati. Actually nga ho, humingi kami ng assistance sa ICI para tulungan kami sa Senate Blue Ribbon Committee sa hula, no? Para bigyan kami ng 7-day furlough tungkol kay
patungkol kay Mr. Diskaya para i-collect niya lahat yung mga dokumento na hinihingi ng ICI. Sa kasawiang palad po, wala pong ganyang assistance na naibigay sa amin ng ICI. Yung last hearing po namin, hindi itong nakaraan na, humihingi po kami, nasa recorded po yan ng ICI proceedings. Pero hinihintay po namin para makapag-comply kami sa gusto ng ICI. Pero hindi po namin magawa nung nakatali po ang mga kamay namin. Gawa nung yung isang si Mr. Vizcaya ay nandun pa rin sa Senate Detention Facility po based on the contempt order by the Senate Blue Ribbon Committee last September 18 po. Apo. Attorney, ito, naku, mainit na balita pa ho. Ibinasura po ng Pasay RTC ang petition for habeas corpus ng kliyente niyo si Curly Diskaya. Mananatili pa rin siya sa Senate custody. Ano po ang reaksyon niyo dyan? Bilang as an officer of the court, we have to respect the decision of the court, ma'am. Susan, whether it is favorable or not, but we have other options, legal options to make para naman hindi mapabayaan ang karapatan ng aming kliyente, ma'am. Okay na. Maraming salamat po, Attorney Cornelio Samaniego III, at magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Susan. Mabuhay ka po. Happy Friday mga mare at pare! Reunited sina Sparkle Stars Rita Daniela, Royce Cabrera at Green Bones Director Zig Dulay sa bagong episode ng Magpakailanman Bukas. Basta ikaw lang yung kasama ko. Nangingin okay ako. Talo sa sugali, yung puhunan natin ay pusto ko lang. Makakasama nila Rita at Roy si veteran actress Glidel Mercado. Matatandaan na nagkasama sina Rita, Royce at Zig sa GMA Prime series na Widow's War. Isinere ni Rita or ni Direk Zig na excited siya habang ginagawa ang episode. Sabi ni Rita, tumatalakay ang episode tungkol sa mental health. This is very actually sensitive but also brave enough para po tahakin to ng magpakailanman. Madadali rin po ang inyong mga puso dito. May ibinahagi rin si Rita sa estado ng kanyang love life at relasyon kay basketball player turned sparkle actor na si Maclaude Guadagna. I think we are exclusively dating. I think we are, yeah. We're really enjoying each other's company talaga. I don't want to rush things. Hindi ako makapaniwala that everyone feels so happy for me and for us. Dito naman sa Dagupan, Pangasinan, may nasawiring 1 taong gulang na babae sa sunog na sumiklab sa kanilang bahay. Ayon sa lola ng biktima, na-trap sa kwartong nasusunog ang biktima at nanay niyang buntis. Bumalik ang lola para hilahin palabas ang anak at apo. Pumanaw ang bata sa ospital dahil sa tindi ng mga tinamong paso sa katawan. Nagpapagaling naman ang kanyang nanay na may 3rd-degree burn. Batay sa investigasyon, pumutok ang ceiling fan sa kwarto. Malapit daw yon sa mga damit at tela kaya nagsimula ang apoy. Nasunog naman ang bahagi ng isang palengke sa Jones, Isabela. Damay ang isang grocery store at tindahan ng feeds. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng short circuit dahil sa faulty wiring na naging sanhi ng apoy. Tinatayang halos 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Wala namang naitalang nasugatan. Pangungunahan ni Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo ang men's artistic gymnastics team ng bansa sa idaraos na 2025 FIG World Artistic Gymnastics Championship sa Indonesia. Kasama niya ang mga SEA Games medalists na sina Justin Ace De Leon, Juancho Miguel Besana at John Ivan Cruz. Bilang paghahanda sa men's qualifying round sa darating na linggo, magpapatuloy ang training ng national team. Sa nasabi ring gymnastics championships, sasabak din ang kapatid ni Yulo na si Eliza Yulo. Kasama ng nakababatang Yulo sina Alea Finnegan, Emma Malabuyo at Hailey Garcia. Pasyalang Malaparaiso ang ganda pero may nakakabusog na food trip at panalong activities. Alamin yan kung saan sa biyahe ni Drew. Sino ba namang aayaw sa mga sorpresa? Yung tipong gugulatin ka na,
Mula sa mga sing-sing, necklace, at gamit-gamit talaga iba-ibang kulay. So that's very, very creative. Wow! Gusto maging cowboy for a day? Game! Howdy, partner! Let's get it on! Ito iba rin dahil, alam mo, nasa ilog ka. Dahil nga sa height, yun yung naging advantage ng mga kabayo. Alam niyo ba, Bieros, ang isang itlog ng ostrich katumbas ng 24 pieces na itlog ng manok? At sa sobrang tibay nito, kaya rin daw akong buhatin. What? Konti lang naman kinain ko, no? Pero, Oo nga. ba, ang tigas nito. Tigas ng ulo ko din. Grabe. Approve. Talagang mapapasabi ka ng may ganyan para riyan? Ang lahat ng yan para pasayahin tayong mga biyahero. Kagaya na lang sa Cagayan de Oro. Suportado ng Korte Suprema ang pagsasapubliko ulit ng Ombudsman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, pwedeng hilingin sa Office of the Clerk of Court ang mga kopya ng SALN, personal data sheet at curriculum vitae ng mga mahistrado. Makikita raw ang request form sa website ng Korte Suprema. Kailangan ilagay ang dahilan kung bakit humihingi ng kopya ng SALN. Pag-aaralan daw ng Supreme Court andang kung aprobahan ang hiling. Weather update tayo sa Bagyong Ramil na inaasahang maglandfall ngayong weekend. Kausapin natin si Pag-asa weather specialist Lian Loreto. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali, Lian. Magandang umaga po, Miss Susan. Lian, ano yung latest track na tinatahak ng Bagyong Ramil? Kailan at saan ang landfall nito? Sa ngayon nga po, itong si Bagyong Ramil ay nasa may Philippine Sea pa na nasa layong 760 kilometers sa silangan ng Virac, Catanduanes. At ngayon nakikita natin, posible pa rin po ito mag-intensify bilang isang tropical storm category habang binabaybay po ang Philippine Sea. Sa ngayon, mag-westward po yung movement nitong si Bagyong Ramil at pagsapit naman po ng 24 oras, posible nga po ay mag-close approach po ito dito sa may Bicol region. Nakikita nga po natin, posible na po itong mag-landfall sa may Catanduanes bukas po ng hapon at pagkatapos po nun ay mag-west-northwestward naman po patungo dito sa may Aurora o Quezon. So may second landfall pa rin po ito by that time. At nakikita natin magpapatuloy po ito at tatahakin o tatawid dito sa may Luzon landmass at lalabas naman po ng ating Luzon landmass by Sunday. Nakikita natin by Monday naman, lalabas naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Lian, ngayon ba masasabi na natin kung gaano karaming ulan ang inaasahang ibubuhos nitong si Ramil sa mga lugar na dadaanan nito? Yes po, sa ngayon, ang nakikita po natin, no, aside po doon sa mga malalakas na hangin, posible nga po hanggang mahigit 100 kilometers per hour na hangin ang magiging taglay nitong si Ramil pag landfall nito. Posible pa rin yung 50 to 100 millimeters naman na mga pag-ulan sa may Eastern Visayas at Bicol region bukas. At pagsapit naman po ng Saturday hanggang sa Sunday noon, maaari po tayo makaranas ng 100 to 200 millimeters naman na mga pag-ulan sa may Catanduanes, pati na rin po sa may Isabela, Aurora, at dito rin po sa may Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. At doon naman po sa iba pang mga probinsya na tatahakin nitong si Bagyong Ramil, posible naman po yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. May mga ano na ba tayo? May mga lugar na may wind signal at yung pagtaas ng alon, gaano kataas yung inaasahan natin, Lian? Sa ngayon, may nakataas na nga po tayo na wind signal number 1 dito po sa may eastern and southern portion po ng Quezon, pati na rin po sa may Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island, pati na rin po dito sa may northern Samar, northern portion ng eastern Samar at sila nga po yung makakaranas ng
39 to 61 kilometers per hour na mga bugso ng hangin sa within 36 hours po yan. So ngayon kahit wala pa po tayong nararamdaman na mga bugso ng hangin, aasahan po natin yan hanggang bukas. Para po sa ating mga kababayan, sana po makapaghanda po tayo sa mga banta nitong si Bagyong Ramil. Dito sa Metro Manila, ano yung aasahan nating lagay ng panahon ngayong weekend, Lian? Dito po sa Metro Manila, apektado pa rin po tayo ng Bagyong Ramil. Posible nga po by bukas po hanggang sa Sunday, makaranas po tayo ng hanggang 100 millimeters ng mga pag-ulan. So malalakas po yung ating pag-ulan dito po sa Metro Manila, lalo na po bukas. Lian, pakipaliwanag nga, normal pa rin ba na may mga pagbaha dyan sa Mindanao ngayong nagtatransition na tayo pa amihan season? Well, aside po sa mga bagyo kasi, no, at aside po sa amihan, may mga localized thunderstorms po kasi tayo na nararanasan doon po sa may Mindanao. At yun po yung mga nakakakos usually ng mga pagbaha natin dyan po sa may Mindanao. Okay, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lian Loreto. Magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po. Ito ang GMA Regional TV News. Sumalpok sa poste ng kuryente ang isang delivery van sa San Jose del Monte, Bulacan. Batay sa investigasyon, iniwasan ng truck ang sinusundang motorsiklo nang biglang sumemplang. Nagtamo ng mga galo sa katawan ang driver ng truck, pati na ang dalawang magkaangkas sa motorsiklo na nasa maayos ng kalagayan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck. Wala ring pahayag ang dalawang sakay ng motorsiklo. Sumasabak na si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa Filipino martial arts training na Laraw Kali Pamuok. Yan ang sinamantala ni Ruru habang hindi pa busy sa shoots at tapings. Bukod sa regular workouts, dagdag ang Filipino martial arts sa kanyang health and wellness routine. At least thrice a week ang training niya para riyan. Kwento ni Ruru, isa ang martial arts sa mga gusto niyang gawin dahil gusto niya yung napapagod siya. Kaya kung magkakaroon daw siya ng upcoming action series or film, confident si Ruru na handa siya for the role. Hoping din siya na maipasa sa mga kabataan balang araw ang sining ng Laraw Kali Pamuok. Abiso mga kapuso, adjusted ang mall hours sa Metro Manila simula sa November 17. Ayon sa MMDA, magiging mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 na ng gabi ang operating hours ng mga mall. Tatagal yan hanggang December 25. Pansamantala ring pagbabawalan ang paghuhukay sa mga kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa Christmas rush. Ayon sa MMDA, magsisimula yan hating gabi ng November 17 hanggang hating gabi ng December 25. Exempted sa temporary suspension ang malalaking infrastructure projects ng gobyerno at emergency road repair. "69 days na lang mga kapuso, Pasko na! Opisyal nang binuksan ang Noel Bazaar 2025 sa Philinvested sa Alabang, Muntinlupa. Present sa kick-off program si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. Spotted din ang Noel Bazaar Ambassadors at Sparkle Stars na sina Sky Chua at AZ Martinez. Espesyal raw ang Noel Bazaar ngayong taon dahil ito na ang ika-25 taon nito. Samot-saring damit, sapatos at iba pang items ang mabibili sa Noel Bazaar. Mayroong outdoor food bazaar naman sa mga gustong mag-food trip. May booth din dito ang GMA Kapuso Foundation para sa mga gustong mag-donate ng school supplies. 11 a.m. hanggang 9 p.m. bukas ang Noel Bazaar na tatagal hanggang October 19 sa Philinvested. Abangan din ang iba pang venues ng bazaar soon. Punta na kayo dyan. Yes, Ate Sue, may ticket ka na. Oo, Ako. siyempre. Marami kayong mabibili dyan. Yes.